Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan. Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH-TV. Ito ang katotohanan. Sa bahaging ito ng ating pagtatanghal ay aming bibigyan ng pagpupugay at pagkilala ang isang sundalong naglingkod ng 32 taon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa katauhan ni Chief Petty Officer Virgilio D. Ala, miyembro ng Philippine Navy at 8 taong nasa dagat sakay ng barkong pandigma bilang isang raiderman. Sa kasalukuyan, siya ang Battalion Sergeant Major ng Headquarters and Headquarters Service Battalion ng AFP National Capital Region Command sa Campo Aguinaldo. Batay sa kanyang kwento, itong si Chief Petty Officer Virgilio Alia ay panganay sa 6 na magkakapatid at anak ni Ponciano Alia at Eunicia Digma ng Barangay Taywanak, Ilaya, Alfonso, Cavite. Siya ay pinanganak noong May 12, 1960. Ayon sa kanya, siya ay pumasok sa pagiging sundalo sa edad na 18 taong gulang noong taong 1978 nang matapos niya ang kanyang high school sa Taywanak Barangay High School sa Alfonso, Cavite. So, nung bata ka pa, anong nasa isip mo at pangarap mong maging? Nung po ako elementary, pangarap ko maging piloto. Eh, dahil hindi naman kaya na aming mga magulang, naglipat na lang ako sa pagiging sundalo. Nung ikaw pumasok bilang sundalo, hindi ba ikaw pinigilan ng mga magulang mo nung kabataan mong yan? Yung nanay ko parang atubili pa, sir, pero nakumbisi ko rin dahil sa sabi ko, ako ang dapat na magtaguyod ng ang aking kapatid dahil nga ako panganay. Sa katunayan, sir, nakapag-aral ko silang lahat. Parang basketball, pass the ball. Pinasa ko sa sumunod sa akin. Ngayon, ako lang ang hindi nakatapos ng college sa amin. Kaya ganun lang. Parang ako naging, kumbaga sa chess, ako naging poon. Anong hanap buhay ng mga magulang mo noon? Yung nanay ko po ay housekeeper. Ang tatay ko naman walang permanente. Farming, misan. Hindi naman nung makapag-farming, nag-ano lang ng... So, kaya anong nagkaroon ka ng edad na pagkakataong pumasok sa militar, sinamantala mo na ito? Opo, sa kabataan kong edad na 18, naisipan ko nang mag-apply. Trainee pa nga nun, sir, Tapos draftee. Hindi ka agad regular. Ako bago na regular 3 years. Talagang tiniis ko yun. Paalang-alang sa aking mga kapatid at magulang. So, ilang taong mo ring itinaguyod ang pag-aaral ng mga 6 mong kapatid? Hanggang nung binata po ako, kasi ano po ako, 8 taong binata Okay. Hanggang 26 years old. So, pagkatapos noon, pinasa ko na po sa pangalawang kapatid ko, pangatlo. Napagtapos mo yung pangalawa mo ng kapatid? Opo. At pagkatapos siya naman ang sumunod at pinagtapos yung mga susunod? Opo. At yung hanggang sa bunso po yung nakatapos din ng college. Bilang isang raiderman ng barkong pandigma ng Philippine Navy, mahalaga ang kanyang partisipasyon. Siya ang nagbibigay ng direksyon o giya sa kapitan ng barko, lalo na sa gabing madilim. Nagsisilbi siyang mata habang tumatakbo ang sasakyan dagat ng hukbo. Ay, sa Navy naman po madalang ang enkwentro lalo sa barko. Kasi yun namang mga pirata, hindi basta lumalaban sa barko maaring kaming humahabol pero hindi sila lumalaban. Talagang pag sinabol namin sila, titigil sila dahil mas maliit sila Hindi kagaya ng army na nilalabanan ng kalaban. Yung barko, siguro ang lalaban lang sa barko rin. Ano ang ginagawa mo sa barko? Raiderman po. Anong trabaho ng raiderman? Pag tumatakbo ho ang barko, ako yung nagbabantay sa radar at nagbibigay ng pics doon sa officer. Tinatanong niya, anong pics niya? Yung pics ba yung location, sa madaling sabi? Okay. Lalo na kung night time,
hindi na makapagkuha ng yung map, map reading dahil walang araw. Umaasa na sila sa radar. Na meron namang range doon na nasasabi ko kung ilang miles, ano ang ating distance sa certain island na ganyan. At nakikita ko rin yung parating na barko. And other, Ilang taong kang nasa dagat bago ka napunta naman dito sa Cati? 8 years sea duty po. Sa 2 barko. Okay. At pagkatapos, ang natitira dito na sa field na? Dito na sa base, garrison. Sa tingin mo ang pinakamagandang posisyon o trabaho sa dagat o dito sa Cati? Kapag binata, masaya sa dagat. Lalo akong Navy. Kasi yung mga lugar-lugar, iba-ibang lugar nararating. Isa sa mga karanasang hindi niya malilimutan habang nasa dagat ay ang makaengkwentro nila ang mga piratang dagat. Opo, kami po nagpapatok. Meron po kaming hinabol na mga pirata doon sa parting Palawan. Doon ka ba unang na-assign? Opo, 2 years po ako doon. So may kukwento mo sa amin, paano ka naging karanasan mo doon? Ang karanasan kong hindi malilimutan sa Palawan, sir. Noong gabi na kami naghahakot ng lube oil na lumubog yung aming bangka lahat pati sakay. Salamat na lang at kami nakalutang pa rin sa gitna ng dagat. Yun. Pati yung mga drum, naging salbabida na namin yung drum ng lube oil. Yun hindi ko malilimutan sa Palawan na gabi yun na alas 12, lumubog yung aming bangka dahil sa bigat ng may alom na bigat yung kargada. Mga 6 na drum na lube oil ay bangka lang naman. From pier to ship ang biyahe. So hindi mo ba naisip na nagsisi ka sa pagpasok mo bilang sundalo ng panahon yun? Hindi naman, sir. Parang sabi ko, challenge lang ito. Kasi ganun talaga. May paghihirap. Pagkatapos ng paghirap, merong ginhawa sa bandang huli. Gumanda naman ang kanyang pananaw sa buhay ng mapangasawa niya, si Merlita Sarmiento, na taga kay Tambog, Indang, Cavite noong taong 1986. Maganda po ang aming istorya. Kami po ay nagpangita sa dulo ng ballpen. Paano ikwento mo nga? Nung po ko nasa Palawan, yung kasama ko sa barko, asawa niya teacher. Tapos, vacation, nagbakasyon yung teacher doon sa Palawan, sa barko namin. Sabi sa akin ng teacher na asawa ng kasamahan ko, Al, binata ka pa ba? Oo, ma'am. Bibigyan kita ng kapempal. Kaya sa dulo ng ballpen kami nagpangilala. So pagkatapos ilang taon na kayo naging magka-penpal? Ay, alam niya naman itong Navy. Mabagal ang takbo ng barko, mabilis naman sa chicks. 6 months lang. Oh. So after 6 months, kinasal kayo? Oho. At mula noong sila'y kinasal, sila ay nagkaanak ng 7. Ang kanyang panganay na si Michelle ay isa ng registered nurse. Sinundan ni Michelle, Alan Ver, Lixel, Rex Ver, Giselle, Erwin Ver at Javer ang kanyang bunso. At bilang padre de pamilya, nais niyang maibigay ang maluwang buhay sa kanyang mga anak. Subaybayan yung aking mga anak sa pag-aral dahil ako na may bata pa ay nagtrabaho na medyo pakuya-kuya lang muna. 18 years old, nagtatrabaho na. Siguro pag 56, medyo relaxation muna. Pero susubaybayan pa rin ang mga anak sa pag-aral. Iyan ang kasaysayan sa buhay at pag-ibig na naglilingkod sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si Chief Petty Officer Virgilio de Alia ng Philippine Navy. Siya ay aming inihahalin tulad sa mga buhay na bayaning maituturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan, kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong.
dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.